Hindi naman ako masyadong madaling matakot. Hindi ako ganun kadaling masindak. Ako nga lang ang hindi nagtatakip ng mata kapag nanonood kami ng horror eh. Hindi ko alam kung magpapabago ba ng paniniwala ko itong nangyari sa akin kamakailan. Hindi ko kasi alam kung dala lang ito ng kalasingan o baka natulog akong puno ang tiyan. Hindi ko talaga may paliwanag. Ganito kasi yun. 5 taon na kaming lumipat ng bahay. Tapos nung nakaraang buwan, inimbitahan ako maging ninong ng panganay na anak ng kababata ko. Ayoko sanang pumunta. Iniiwasan ko na din kasi ang alak eh. Pero masama daw tumanggi sa mga binyag, sabi nila. Kaya ayun, pumunta ako. Pagtapos ng binyag, sinabay na din yung birthday ng kababata ko. Kahit next month pa yun gaganapin. Doon lang daw kasi kami makukumpleto magkakaibigan eh. At katulad ng mga laging napapakong pangako ng naimasmasang lasing, hindi ko tinupad ang aking panatang iwasan ang alak. Kahong-kahong alak ang ininom namin nung gabing yun. Ang iba, nagsuka na sa sobrang kalasingan. May iba naman, nag-i-Ingles na. Yung isa, panayang hagulhol dahil sa problema sa asawa. Yung iba, nakahandusay na sa sahig at may sulat na ng pentel sa muka. Napakasaya ng gabing yun at hindi ko yun malilimutan. Mga madaling araw na yata kami natapos nun. Doon na ako pinatulog ng kababata ko. Ayaw na niya akong pauwiin kasi nakamotor ako. May tama na din ako nun, kaya siya na yung naglatag ng higaan ko. Doon ako natulog sa sahig, hindi kasi ako kasya sa sofa eh. Pagtapos niyang mailagay ang unan, plakda kaagad ang katawan ko sa sobrang kalasingan. Hindi ko alam kung anong oras na nun, pero bigla na lang nagising ang diwa ko. Umiikot yung paligid ko. Gusto kong magsuka, pero pinipigilan ko. Ayoko kasing magising sila eh. At hilong-hilo na rin akong pumunta pa ng banyo. Hindi ako mapakali sa isang posisyon. Pinagpapawisan ako ng sobrang lamig. Ang ginawa ko ay tumagilid na lang at humarap sa sofa. Nagulat ako kasi pagdilat ko, may mahabang buhok na nakahiga pala doon na nakatalikod sa akin. Naisip ko, lagot ako, ang nanay ng kababata ko. Naistorbo ko pa yatang matulog. Dahil galaw ako ng galaw kanina. Pinikit ko na lang ang mga mata at maya-maya nakatulog na din ako. Kinaumagahan nung magpaalam na akong uuwi sa kababata ko, nakisuyo na lang ako sa kanya na ipagpaumanhin ko na istorbo ko si tita kagabi. Tinanong niya ako kung sinong tita. Sinagot ko siya ng pabalang, di si mama mo. Doon na nang hina ang mga tuhod ko sa mga sumunod niyang sinabi. Nasa kapatid niya sa Bulacan si mama. Last week pa. Medyo malungkot nga dito eh. Panggabi kasi si Missy sa trabaho niya. Kaya tayong tatlo lang ang nandito kagabi. Natuliro ako sa biyahe papauwi. Mali-mali ang nalikuan ko. At ilang kantong nalagpasan ko bago ako makarating sa amin. Hindi ako makapag-isip ng maayos dahil binabagabag ako ng katanungang, sino yung nakahiga sa sofa kagabi? Kwento ito sa akin ng mama ko. Sa probinsya sila nakatira dati. Mula pagkapanganak hanggang nagdalaga. Nakaugalian na niya na pagkagaling sa eskwela ay sasamahan niya ang kanyang nanay sa pamimitas ng pili nut o kaya naman sa pagbebenta ng pinatuyuang abaka. Kailangan ng mama ko noon. Dahil bukod sa siya ang tagapitas ng pili, siya din ang umaalalay kay Lola
dahil sobrang layo ng farm mula sa kanilang bahay. Wala din daw madalas tao sa farm, kaya laging dalawa dapat ang pupunta in case merong emergency. Isang araw, pagtapos nilang makapamitas ng pili, ay nagpahinga muna sila. Medyo maaga silang natapos, kaya hindi sila masyadong nagmamadali umuwi. Naupo muna ang lola ko. Ang mama ko naman, dahil nga nasa elementarya pa lang, ay naglibot-libot muna sa paligid at nagtatatakbo. Sabi ng mama ko, eto daw yung mga panahon na nauso sa kanilang eskwelahan, yung laro na may kasamang tumbling. At kapag hindi ka marunong nun, ay tiyak magiging sentro ka ng asaran. Ang ginawa niya, dahil sa napakalawak naman ng farm at walang tao, doon daw siya nag-practice tumbling. Nahihirapan daw kasi siya pag pinatong na yung ulo niya sa sahig na semento. Hindi daw niya mapitik yung paa niya pabalik. Natatakot siyang baka mabagok ang ulo kapag sa semento nag-ensayo. Nagsimula siyang mag-ensayo nung makahanap siya ng lupa na nababalutan ng damo. Nung siya'y tumuwad at bubuelong tatumbling, may napansin siyang bata na nakatayo sa tabi ng puno. Nagulat daw siya, kaya biglang nagmadaling tumayo. Tumingin siya sa direksyon ng bata. Una, medyo nahilo pa siya dahil biglaan yung kanyang pagbangon. Pinuntahan niya yung puno kasi baka mamaya ka-eskwela niya yung nakakita sa kanya at ipagkalat sa mga kaklase niya ang kanyang pag-iensayo. Pero pagdating niya sa may puno, wala namang nagtatago sa likod. Hinanap niya din ng bata sa mga kalapit na puno, pero wala namang tao dun. Nagtaka siya kung saan kaya nagsuot yung bata, pero ipinagsawalang bahala niya lang ito at ituloy ang pag-iensayo. Pero nung pagtuwa daw niya, ay nahagip na naman ng kanyang paningin ang bata sa tabi ng puno. Nasa isip daw ng mama ko noon, napakaduwag naman itong batang to. Magpapakita lang kung kailan hindi ko kayang tumakbo. Nag-isip siya ng plano. Ang gagawin niya, subukan niyang lituin yung bata. Bubelo muna siyang pabaliktad, pero ang gagawin niya, itatakbo siya papunta ng puno. Tumuwad siya at inilapat ang ulo ng mas matagal sa lupa. Inisip niya, kung hindi man kita mahabol, kahit papaano, mamumukhaan kita. Pero dahil sa nakakapangilabot na revelasyon, hindi na niya nagawang habulin pa ang bata. Dahil nung siya ay bumangon at tumayo, doon niya nakita na ang posisyon ng mukha ng bata ay nakabaliktad pa din. Nangyari sa akin ito, mahigit 10 taon nang nakakalipas. Mahilig kami sa mga banda ng pinsan ko noon. Kaya dati, madalas kaming tumambay sa mga kaibigan namin para magpaturo maggitara. Wala kasi kaming gitara noon, pero may isa kaming kaibigan na lagi nagpapahiram. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Al. Isang gabi, inaya kami ni Al na tumambay sa kanila para doon mag-practice maggitara. Nung pagdating namin, medyo nag-alangan kami kasi merong pinaglalamayan sa tapat ng bahay nila. Pero sabi naman ni Al, okay lang daw yun kasi maiingay din naman yung mga nagsusugal.
So, ayun na. Nagtugtugan kami, nagkwentuhan, nagtawanan. Uso pa nun yung mga clan. Kaya yung isa naming kaibigan ay halos hindi makausap. Abalang-abala sa pag-GM. Medyo high-tech din kasing cellphone niya nun. Siya lang yung tanging kaibigan namin na may camera yung cellphone. Maya-maya, nagpicturan kami magkakaibigan. Wala pa nung selfie, kaya kailangan may magsasakripisyong kukuha ng picture. Nung kinuhaan na kami ni Al, pagtapos niyang tignan yung nakuha niya, dali-dali siyang pumasok ng kanilang bahay nang walang paalam. Ni hindi niya nga kinuha yung kanyang gitara pabalik sa loob. Sinubukan namin siyang katukin sa kanila, pero ayaw na daw niya lumabas, sabi ng mama niya. Kaya iniwan lang namin yung gitara sa loob. Nung pauwi na kami, tinignan namin yung mga pictures. Tapos, meron kaming napansin sa isang picture. Sa una, hindi mo mapapansin. Pero kapag zoom mo siya, doon mo makikita ang namumuong imahe ng mukha. Kinilabutan kaming lahat. Pero sinabi nung may-ari ng camera ay baka dahil lang yun sa dilim. Wala kasing flash yung camera niya nun eh. At doon kami medyo napanatag. Pagkalipas ng ilang segundo ay tumunog yung cellphone ng kaibigan ko. May message galing kay Al. At nung nabasa namin ang message, ay doon na kami kumaripas ng takbo pa uwi. Dahil ang sabi niya, "Umuwi na muna kayo. Yung picture na kinuha ko kanina, andun yung mukha ng nakaburol sa tapat namin." Tawagin niyo na lang akong Cell, 19 years old. Wala pa talaga akong na-experience na matindi. Siguro, may isa o dalawang pangyayari. May nahulog na gamit o biglang lumamig. Pero hanggang doon lang, wala pa yung nagpakita talaga ng multo. Pero, nung kami lumipat ng bahay sa Pasig, dito na ako nakaranas ng mga pangyayaring hindi ko may paliwanag. Yung bahay na nilipatan namin ay sa tabi lang ng ilog. Ang bahay na ito ay may 2 palapag. Yung 2 kwarto ay nasa itaas. Isang kwarto para kila mama at papa. Yung isa naman sa aming 2 magkapatid. Yung higaan namin ay double deck. Ako sa itaas. Yung kapatid ko naman sa baba. Malikot kasi siya matulog. Yung labas ng bintana ng kwarto namin ay ilog na mismo ang makikita at walang mga katabing bahay. Ang una kong karanasan, mga hapon yata nun, nakahiga ako sa itaas ng double deck tapos naglalaro ng MOBA. Yung higa ko, yung uluhan ko nasa may pintuan. Maya-maya, biglang nayugyug yung double deck. Yung galaw na parang may humiga sa ibaba, ibinagsak yung katawan sa sobrang pagod. Nandito na yung kapatid ko. Sabi ko sa sarili ko. Inaya ko siya maglaro, pero di siya sumagot. Nung di pa din siya umimik, trinashto ko na. Pero wala pa din. Siguro pagod, sa isip-isip ko. Nung matapos yung nilalaro ko, tumingin ako sa ibaba ng double deck. Pero walang tao sa higaan at mukhang hindi pa ito nahihigaan kasi wala pang kusot yung kobre kama. Bumaba ako, tapos hinanap ang kapatid ko pero walang tao sa baba. Baka nagtampo at lumabas. Sa isip-isip ko. Minessage ko siya sa messenger. Sinabi ko, "Ang bilis mo naman magtampo.
Nag-reply naman siya kaagad. Ang sabi niya, "Nagtampo saan?" Sabi ko, "Dahil sa pagtatrash talk ko sa'yo." Sabi niya, "Mamaya ka sa akin pagdating ko galing school." Sabi ko, "Di ba kararating mo lang?" Sabi niya, "Practice ng graduation namin ngayon. Mamaya pa uwian namin." Hindi ko na nagigawang mailak pa yung pinto dahil nagkumahog na ako papalabas ng bahay sa sobrang takot. Ang ikalawang pangyari, mga alas 7 na ng gabi noon, nakahiga na ako sa double deck kasi para akong tatrangkasuhin. Mga ilang sandali, biglang may kumatok sa pinto. Sinabihan ko na lang sila na pumasok na lang kasi nanghihina yung mga kasukasuhan ko. Pero hindi nila pinakinggan. Tuloy-tuloy pa din yung katok. Parang inaasar pa ako. Medyo naiinis na ako at mas lalong sumasakit yung ulo ko. Kaya sinigawan ko sila na pumasok na lang. Mga ilang sandali, bumukas yung pinto. Pumasok yung mama ko. Tinanong niya ako kung ano nangyari sa akin. Sabi ko, "Pumasok na lang kasi kayo. Huwag na kayong kumatok." Sabi niya sa akin, "Nasa ibaba kami lahat at nanonood ng TV." Sabi ko, "May kumakatok kasi." Sabi niya, "Baka dahil sa trangkaso. Kaya ako nakakarinig ng kung ano-ano." Katapos nun, pinalitan niya yung bingpo sa akin noo. Maya-maya, lumabas na siya ng kwarto at iniwan niya yung pintuang nakabukas. Mga ilang minuto lang ang lumipas, may kumakatok na naman ulit. Pinilit kong umupo para mahuli ko sa akto yung kapatid ko na nangloloko sa akin. Pagkaupo ko, wala namang tao sa pinto. Pero patuloy pa din yung nangaasar na katok. Tapos doon ko na-realize, hindi pala sa pintuan nanggagaling yung katok, kundi sa bintana. Ang pangatlong karanasan ko ay nangyari ngayong week lang. Nag-video call kami ng girlfriend ko. Sa probinsya siya nakatira. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla siyang tumingin sa gilid ko. Tapos kumaway na parang nag-hello. Tinanong ko siya kung anong pauso yan. Sabi niya, "Dumaan sa likod mo si Tito ha. Suplado nga lang, hindi naman sin." Pinaba ko kaagad yung tawag. Tapos tumakbo palabas ng bahay. Nagpasya akong doon na lang muna ako sa lola ko matutulog hanggang sa may kasama na ako sa bahay. Nasa probinsya kasi ngayon sila mama at papa kasama ang kapatid ko. Kaya ang ikinakabahala ko, sino ang nakita ng girlfriend ko kanina.